Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong babala ng palasyo sa kaso o sinasabing pwede raw pong makasuhan at kakasuhan daw po ang nagpapakalat ng fake news. Umpisa na po natin ang babala ng palasyo, mga kababayan. Sa gitna ng kinakaharap na hamon sa enerhiya sa bansa, nagbabala ang Malacanang sa sino man sadyang gumagawa ng katang-isip na mga kwento at nagpapakalat ng pekeng balita sa online. Sa pahayag na inilabas ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pinaalalahanan niya ang mga gumagamit ng social media na sa ilalim ng Revised Penal Code, may parusang 6 na buwang pagkakakulong ang mga nagpo-post ng maling balita. Doble paa niya ang parusa kapag ginawa ito online sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Ayon sa Malacanang, ang pagpapakalat ng pekeng balita at disinformation ay sumisira sa tiwala ng publiko, nagpapahina sa ating ekonomiya at nagbabanta sa kapakanan ng bawat Pilipino sa panahong ito ng krisis sa enerhiya. 2 post sa online ang kasalukuyan ng iniimbestigahan. Una na rito ang post ukol sa umano'y energy lockdown na magsisimula sa April 20, 2026. Pangalawa ay ang umano'y pagpapatupad ng emergency lockdown sa bansa dahil sa COVID-19 Cicada variant na una ng pinabulaanan ng Department of Health. Ayon sa PCO, nakikipag-ugnayan na ang Anti-Fake News Desk sa Department of Justice ukol sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga hayagang nagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon. Dagdag ng palasyo, anumang pagtatangkang iligaw ang publiko tungkol sa seguridad, supply o presyo ng enerhiya para magdulot ng kalituhan ay ituturing na isang seryosong paglabag. Giit ni Secretary Gomez, mananatiling matatag ang pamahalaan sa pagbibigay ng malinaw, tumpak at napapanahong impormasyon tungkol sa mga usapin sa enerhiya. Hinihikayat ng PCO ang lahat na umasa sa mga opisyal na pahayag at beripikadong impormasyon. Nanawagan rin ng Malacanang ng pagtutulungan upang maiwasan ang anumang manipulasyon ng mahalagang impormasyon tungkol sa enerhiya para sa pansarili o pampulitikang pakinabang. Nel Maribuhok, humahatak. Yan po mga tambay, huwag kayo magpapakalat. Huwag daw po magpapakalat pagdating sa enerhiya, lalong-lalo po sa petrolyo, sa gasolina, sa diesel, ay fake news. Huwag daw po magpapakalat ng maling impormasyon, lalong-lalo po sa energy, mga kababayan. Huwag daw po. Basta maniniwala daw po tayo sa lahat po na impormasyon na ibibigay ng PCO sa pangunguna po ng kanilang tagapagsalita na si Dave Gomez at syempre po si Auntie Claire. Si Auntie Claire. Hindi po ba? Kaya nga po napakaganda ng sitwasyon ng ating bansa dahil mahusay po sila maglingkod. Napakahusay. Hindi po ba? Dinala tayo sa kahirapan, bounce sa utang, isang damukal na issue ng korupsyon. Hindi po fake news yan. Fake news po ba ang korupsyon nangyayari sa ating bansa? Mismo nga si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate ay sinasabing mahiya naman kayo sa mga pagnanakaw ninyo. Hindi po ba, mga kababayan? At fake news din po ba ang ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte? Fake news din po ba na ipatapo nila walang due process? Hanggang ngayon iniintay ng taong bayan at ng pamilya Duterte ang desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Hanggang ngayon wala pang desisyon. At fake news din po ba ang nangyari sa GAA, ang 2025 National Budget na isang damukal lang naisingit nila? Fake news din kaya yon? At fake news din kaya ang ginto sa Central Bank? Fake news din kaya ang pera sa PhilHealth na ilipat? Hanggang ngayon hindi pa yata na ibabalik. GSIS, SSS, PDIC, at issue sa loto, issue sa airport, at issue sa mga ahensya ng gobyerno. Isang damukal na issue ng korupsyon ay hindi naman siguro yan fake news. Hindi po ba, Dave Gomez? Hindi po ba? At yung pagpalo naman po ng gasolina at krudo, ang petrolyo, 100 mahigit na. Pumapalo na. Hindi naman siguro fake news yan. Hindi po ba, mga kababayan?
at lalong-lalo pong hindi fake news ang kahirapan ng taong bayan. Ang kahirapan ng taong bayan kailanman ay hindi fake news. Hindi po ba? Ang binigay po sa ating pahirap, samantalang sila'y puro pasasa sa pera ng taong bayan. Hindi po fake news. Yata yan. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, may karapatan daw pong parusa pag nagpapakalat daw po ng fake news. Mga kababayan, ang paglilingkod ang hinahanap namin, gaano kayo katino at gaano katindi. Mag-aapat na taon na. Mag-aapat na taon na. Ano po ang napala natin sa kanila? At para tayo kundinahin at nagpapakalat daw po, ay baka sila rin yun. Hindi kaya para lang mailis yata ang issue sa korupsyon kung saan kang dadalin na fake news. Hindi kaya para lang po mailis ang issue ng isang damokal na pamumulitika, korupsyon. Kailangan pong damihan ng issue, pati ang fake news. Samantalang nakita ng taong bayan, isang damukal na kauna-unahang nagpapakalat ng fake news. Umano ay yung mga nababayaran sa social media at nababayaran mga mainstream media. Ayon mismo sa ating mga soldiers ex-marine. Hindi po ba? Gamit po ang maleta na pera ng taong bayan ang nakalagay daw po. Mga kababayan, yan po ang babala. Yan po ang binibigay na babala ng palasyo sa atin, mga kababayan. Huwag daw po magpapakalat ng fake news. Pero pagka sila na ang nagpapakalat umano ng fake news, proud na proud pa sila at binabayaran pa nila yung nagpapakalat. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Talagang ganyan po. Yung sinasabi nga po, pag ikaw ay nabudol, daig mo pa ang nasunugan at nanakawan umano. Thank you po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na susubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, tiis-tiis lang po tayo. Darating din po ang panahon na sila pa iuusigi ng batas. At kailangan po nila isuka ang kanilang mga ninakaw. Hindi po yan fake news, mga kababayan. Ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? At thank you rin po sa ating mga subscribers. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po at shoutout po kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick na Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Ares ng United Arab Emirates, si Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong pong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Taste lang po tayo, mga kababayan. At ingat-ingat po kayo. Bye-bye.